Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hi guys, please samahan niyo po ako mag-walk tour ngayon dito sa Binondo. At ngayon nandito tayo sa kahabaan ng CM Recto. Patumbukin po muna natin yung Divisoria guys. Ayan, ito yung daan papuntang Delpan, Juan Luna, Lucky Chinatown. Ayan, sa bandang unahan na guys ang Divisoria. Please samahan nyo po akong mag-walk tour dito guys. At ito po yung update natin today, March 13, 2025. So, tingnan natin yung estero dito or click. Ayan po, marami pong nakatira pala dito. Ganon din po sa kabilang side. Ayun po, dami din po nakatira. Estero din dito. Ayan, may mga pangharang din sila dito ng mga basura. This is where your taxes go. May project pala dito. Yan, ayan po, school po yan. Wala naman ako makita may mga nakatira dito. Hindi ko lang po alam kung doon sa bandang unahan. Doon po sa tapat natin may mga barong-barong pa rin po doon, no? Dito na po tayo sa footbridge along Abad Santos Avenue and Reina Regente Street. Ayan, sa kabahan pa rin po tayo ng Recto Avenue. Punta din po tayo dyan mamaya sa Chinatown. Ayan na po sa tapat natin ang Tutuban Center. At doon naman po sa kabilang side ang 999 Shopping Mall. At meron din silang Pure Gold. Grabe, ang dami mga spaghetti wires guys. Oh, nakakatakot no pag mga ganito, lalo pag maglilindol. Diyan po tayo galing kanina. Diyan po na area guys ang Chinatown. Pupunta din po tayo diyan mamaya. Tutumbukin po muna natin yung Divisoria. Kasi may malaking estero din po doon para makita nyo din po. Doon po tayo dadaan sa may Juan Luna Street. Papuntang Chinatown. Ayan na po mismo ang Tutuban Center. Time check 4:45 PM local time. Medyo mainit pa nga po. Ayun po ang Dragon Age Shopping Center. Dito lang po sa tapat natin ang Tutuban Center. Hindi pa siya ganun kadaming tao ngayon kasi mainit pa po at maaga pa.
Dito guys, so giniba na pala nila yung mga tindahan dyan. May gagawin po siguro silang bago. Ayan po ang 168 Shopping Mall. Magkatapat na po sila ng Dragon 8 Shopping Center. Sa bandang unahan na po ang Juan Luna Street. Doon po tayo dadaan. May mga estero din po tayong madadaanan dyan. At pati dito sa gilid ng Dragon 8 at dito sa 168 Shopping Mall, may estero din po dyan. I-check po natin. Dito na po tayo sa estero, dito sa Divisoria po. Ayan po. May pangharang po dito ng mga basura eh. Ano yata tawag dito? Pumping station. Grabe, ang tindi din ng amoy guys. Tingnan mo yung kulay ng tubig, oh, maitim. Ayan po ang click dito sa gilid ng 168 Mall. Hindi lang natin masilip guys kasi mataas yung bakod. Punta po tayo doon sa bandang unahan. Papunta na po tayo ng Juan Luna Street. Ayan, meron din pumping station dito. Yung panghalang ng mga basura. Ito po pala yung estero, yung sa gilid ng 168 Mall. Ayan po, grabe, kulay black. Ayan po, sa tapat natin ang pumping station. Yan po ang humaharang ng mga basura. Kinukolekta po nila. Ito naman po sa kabilang side. Ayan po, oh. Dito tayo sa Santa Elena Street. Yan sa banunahan ay Juan Luna Street na po. Yung dito sa Santa Elena Street, hindi natin masilip yung click. Kasi nakaharang yung mga vendors. Maraming mga fruits at mga veggies dito na side. Ayan po ang Divisoria Mall sa tapat po natin. Dito na po tayo sa kahabaan ng Juan Luna Street. Dito po tayo pupunta. Papunta po tayo ng Chinatown. Kung tutumbukin po natin itong Juan Luna Street ay Pasig River na po. Nandoon din po ang Pasig River Esplanade. Napakalapit lang po dito. Kung mahilig kayong magkakalakad, pwede po siyang lakarin talaga eh. Nakita nyo naman po dito na napaka-traffic. Diba? Mas mabuti pa lakarin na lang po. Ayan, meron pong click dito na napakalaki. Ito po, oh. Diyan po sa bandang kaliwa, diyan po tayo galing kanina sa may Dragon 8 Mall at 168 Mall. Dito po yan, magtatagpo sila. Ayan, tingnan nyo naman po ang kulay, oh. Itim na itim guys, hindi kulay tubig eh.
Grabe, no? At ang tindi din ng amoy, syempre, what do you expect sa ganitong kulay na tubig, di ba? Tawid din po tayo sa kabilang side. Tingnan po natin. Ito po siya, oh. Grabe. Diretso na po tayo, guys, papuntang Chinatown. Ayan, dito naman po mayroong panghalang dito ng mga basura. Ayan po, oh. So dito pa lang po maraming mga panghalang ng basura. Dito po nukolekta na po nila. Yan po mismo ang Lucky Chinatown Mall. Yan, ito po sa kabilang side. Ayan po, doon po tayo galing kanina. Punta po tayo doon sa kabilang side, guys. Ayan po ang Lucky Chinatown Mall. Yan, may malaking click din dito. Check natin. Ito na yung malaking estero dito na papuntang Chinatown sa may Ongkin. May bridge din dito, Regente Bridge. Yeah, ito na po yun. Construction of Detention Basin at Estero de la Reina. May ongoing project pala dito na gagawin, guys. Ayan po, kaya may mga backhoe sila doon, oh. Ayan na po sa tapat natin ang Plaza Lorenzo. Ayan na po, nandito na po tayo ulit sa Juan Luna Street. Time check 5:30 PM local time. Hindi na ganun kadaming tao dito kasi yung mga shop dito, karamihan 5 o'clock lang magsasara na para din silang nag-o-office dito. Ayan po ang San Lorenzo Lois Church. Ayan na po sa tapat natin ang Ongpin. At ito po yung kahabaan ng Juan Luna Street. Ayan po, doon po tayo galing kanina sa Juan Luna. Ayan po, meron pong another pumping station doon. Tagaharang ng mga basura, taga-kolekta. Tingnan nyo naman dito, guys, oh, sobrang daming mga nakalutang ng mga basura. Ganon pa rin po ang kulay ng tubig, itim. Grabe. Po sa tapat natin, ayan na po ang Binondo Intramuros Bridge. Meron din pong pumping station dyan at tagahalang ng mga basura. So yung mga nakikita nyo pong mga estero na dinaanan po natin, ang outlet po nyan ay Pasig River. Pupuntahan po natin yung pumping station na napakalaki dyan along Pasig River.
Dito po tayo sa kahabaan ng San Fernando Street. Ayan po, papuntang Ongpin, Chinatown. Ayan po ang San Lorenzo Luis Church. Diyan po tayo galing kanina. Ito na po ang Binondo Intramuros Bridge Ramp. Dito po tayo sa ilalim dadaan guys para makita nyo po ang estero dito. Palabas ng Pasig River. Ayan po. Ito po yung sitwasyon ng estero dito. Palabas na po ito ng Pasig River. Yan, nakita nyo na po, yan ang ramp ng Binondo Intramuros Bridge. Yung mga sasakyan yan, galing po yan ng Intramuros at iba pang mga lugar. Meron palang upuan dito. Dami din vandalismo dito. Ayan po oh. Dito na po tayo sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge Ramp. Doon po tayo galing kanina sa Divisoria. Along Juan Luna, doon po tayo dumaan. Pero grabe no. Maganda sana kung talagang totally clean na yung mga estero dito. Pwede atang mag boat rides kung talagang malinis. Diba? Napakagandang alternative transportation din yung mga boats along Binondo o dito sa Kalakhang, Maynila, kasi napalibutan po tayo ng mga river at mga estero na malalaki. Ayan na po sa tapat natin ang napakalaking pumping station. Dadaan po lahat dyan bago lumabas sa Pasig River. Part ng mga estero ng Binondo, dito po siya dadaan lahat. Dito lalabas po yung tubig papuntang Pasig River. At hinaharang nga po nila dito yung parang dam. Kung titingnan nyo pong estero dito, stagnant po siya, parang dam. Ayan po, may malaking pangharang. Yan, hahalangin po yung mga basura. Kaya pagdating ng Pasig River, wala na makakalusot ng mga basura kasi as you can see, marami pong mga pumping station. Diba, nakita nyo naman po yung mga dinaanan natin, maraming mga pumping station at nagko-collect ng mga basura. But still, yung quality ng tubig nyo, ganun pa rin naman po itim. Ayan na po ang Pasig River at dyan din po makikita natin ang Pasig River Esplanade Phase 2 and Phase 3. Ito na po ang Pasig River. Ayan po. Yan, nakita nyo po ang difference guys. After nitong pumping station, kulay itim ang tubig. Pagdating naman po dito, medyo green na. Yan, napakalaki na ang pumping station nito. Marami din mga basura na kalutang dito oh. Ayan, di ba guys, nakita nyo na po. Ito po yung kabahan ng Muelle de Industria Street. Doon po sa bandang unahan ang Delpan Bridge. Ang pinakadulo po nito guys ay Santa Cruz, doon sa may Escolta. Binondo pumping station. Napakalaki niya. Nandito na po tayo sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. Sa tapat po natin ay Fort Santiago Intramuros. Ayan po mismo ang Pasig River Esplanade Phase 3. Yan po ang Binondo Intramuros Bridge. Ayun po ang Delpan Bridge. May vlog din po tayo dyan sa gusto mapanood na sa aking previous video po. Yan, napakaganda po ng sunset dito, talaga panalo.
Sa mga hindi pa po nakapamasyal ng Pasig River Esplanade, mamasyal na po kayo guys. Lalo na dito sa Phase 3 sa Fort Santiago, talagang bagong bukas pa lang po. Fresh na fresh pa po. At dyan naman po na side ang Phase 2. Tara, tingnan po natin. Ayan po ang Pasig River Esplanade Phase 2 sa Intramuros area po. Ayan po ang Bureau of Immigration building. Dami na pong tao sa Phase 2. Ayan po, yan sa may viewing deck. Diyan po maraming kainan, alfresco dining at bazaar. Kahit sa baba po marami din pong makakainan at your choice po. Ayan po ang The Historic Jones Bridge. Tutumbukin po natin yung kahabaan ng Muelle de la Industria Street. Doon po tayo lalabas sa may eskolta at papakita ko rin po sa inyo ang another pumping station na napakalaki din po. May pumping station po doon bago lumabas ang mga estero papuntang Pasig River. Ito po yung pinakadulo ng Juan Luna Street. Ito po. Yan, ito po yung Juan Luna Street. Yung Divisoria po doon lang po sa bandang unahan. Pwede nyo nga pong lakarin kung mahilig lang po kayo maglakad-lakad. Malapit lang po. Ito po yung tutumbukin natin, yung Muelle de la Industria Street at sa Plaza Yotchenko po tayo dadaan sa may Pasig Riverside sa Escolta. Punta na lang po muna tayo guys sa Ongpin Street para makita nyo rin po doon ang mga estero. Then bago tayo pumunta ng Escolta Pumping Station. Kasi medyo madilim na rin po, 6 PM na rin po dito para makita nyo po. Ito po yung kahabaan ng Escolta Street. Ayan po ang Jones Bridge. Napakaganda. Yan po, papunta doon ay papuntang Manila City Hall, Rojas Boulevard, Intramuros, at iba pang mga lugar. Tayo dito tayo na side. Punta po tayo ng Ongpin. Meron din pong arc dito. Ito po yung tutumbukin natin guys, papuntang Ongpin. Napakalapit lang po ditong lakarin. Ayan po ang Dasmariñas Street. Dito, kahabaan nito ang Dasmariñas Street. Didiretso po tayo papuntang Ongpin. Yung tutumbukin po natin ang Tintin Paredes Road. Ang ganda din ng mga lamppost nila dito. May mga dragon. Ayan no. Kaso lang nasisira sa mga spaghetti wires na napakadami. Ayan na po ang San Lorenzo Roes Church. Ayan na po ang Ongpin Street. Diyan po tayo galing kanina sa may Juan Luna Street. Dito po tayo dadaan sa may Ongpin Street. May mga estero din po kasi dito para makita nyo rin po guys bago tayo pumunta sa Escolta Pumping Station. Ayan, dito na po tayo sa estero. Ayan, marami din mga vendors dito, both sides.
Ayan, ito na po yung estero dito guys. Tingnan nyo po. Same pa rin ang kulay, maraming mga basura nakalutang, tapos ang itim-itim, tapos ang baho, grabe. Dito yan mismo sa Ongpin Street. Yan, tingnan po natin sa kabilang side. Ayan po oh. Yan, may isang estero pa pala dito. Wala kasing bente. Ay, wala kasing bente. Ano natin? Bente. Ako na mag-ano niya. Ayan oh, same status pa rin. Daming basura, tapos itim na itim. Itim na itim ang tubig. Grabe. Kung tutumbukin po natin to guys ay Santa Cruz. Ayan, check po natin dito sa kabila. Ayan, same pa rin. Ayan, dito sa gilid marami pong mga kainan dito. Ayan po, Estero Fast Food. Diretso lang po tayo. Ayan po ang Estero Fast Food. Dito na po tayo sa malapit sa Santa Cruz. Yun po ang tutumbukin natin. Dito na po na ang bilihan ng mga gold jewelries at iba pang mga jewelries dito sa Santa Cruz area. Ito na po yung bungad ng Ongpin. Kung galing po tayo ng Plaza Lorenzo, ito po yung pinakadulo niya ay Santa Cruz. Close na nga po ang mga jewelry shop dito kasi 6:15 PM na, pero yung iba bukas pa po. Pero marami na pong sarado. Kung pumunta po kayo dito guys, agahan nyo po para maikot nyo po at makapamili po kayo ng husto. Dito na po tayo sa dulo. Ayan na po ang Santa Cruz Church. Doon naman po sa kabilang side ang Escolta. Punta po muna tayo sa Escolta guys. Pakita ko po sa inyo ang isa sa pinakamalaking pumping station bago lumabas ang mga tubig galing estero ng Binondo. Sa kahabaan ng Ongpin, dalawang estero lang po ang meron pala doon. Dito na po tayo sa Escolta Street. Ayan, ito na po yung isa sa malaking creek dito. Dito na po tayo sa Along Banquero Street.
Dito po tayo dadaan sa Banquero Street. Ang labas po nito ay Plaza Yochenko or Pasig River. Ayan po ang Banquero Street. Diyan po tayo galing kanina. At dito na po part ng pumping station. Dito sa may Escolta. Ayan, puntahan po natin yung Pasig River. At para makita nyo rin po ang Pasig River Esplanade Phase 1 sa likod po ng Post Office Building. Ito po yung kahabaan ng Muelia de la Industria Street. Andito na po tayo sa Plaza Yochenko. Opening hours Monday to Sunday 5 AM to 11 PM. Ayan, dito na po tayo sa pumping station. Ayan po, napakalaking pumping station po nito. Yung mga estero po na nadaanan natin galing Ongpin, dito po lalabas lahat yung tubig. Yun nga po, at hinahalang nila dito yung mga basura, kaya hindi na makakalabas dito sa Pasig River. At napansin nyo nga po dito din ibang kulay ng tubig, medyo malinis na. Pero pag sa mga estero, talagang itim ang kulay ng tubig at sobrang dumi po talaga at mabaho. Yan po ang totoo. Yan po, nakita nyo ang MacArthur Bridge. Yan na po ang Pasig River Esplanade Phase 1. Yan po ang Post Office Building. Yung sa harapan po ng Post Office Building ay Liwasang Bonifacio. Napakaganda nga rin dumaan dito sa Plaza Yochenko. Napakalinis, well maintained, at may mga guard pang nakabantay dito. Ayun po ang the historic Jones Bridge. At after the Jones Bridge, yan na po ang Phase 2. Yan po ay LRT 1. Yan po ang 3rd Gen train set bound for Dr. Santos in Sucat, Parañaque City. Yan po ang part ng LRT 1 Cavite Extension. Yun nga po until Parañaque City pa po. At sana nga po magtuloy-tuloy na yan hanggang Cavite mismo. Guys, ito po yung latest update natin as of today, March 13, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panunood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.